Hindi na po bago sa inyo. Actually, di na siya guest kasi ilang beses na siya nakapagsalita dito sa atin. Lalo na kapag anniversary. At nagpapasalamat ako dahil wala tayong anniversary pero nandito siya. Kasi nakikita lang natin siya pag anniversary. Pag may kainan. Ngayon, wala. So, nagpapasalamat tayo kay ating pong speaker ay walang iba kundi ang ating President ng Evangelical Free Church of the Philippines. Si Pastor or Reverend Prisco Alufod. Last month, siya po ay galing sa Germany. Nagsalita siya sa conference doon at nag-report siya, nag-encourage siya sa mga kapatiran sa Germany. At pag-uwi niya, nagpapasalamat ako at siya ay magsasalita dito sa Republika ng Cainta. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay pinamulakan niya. Pastor, ihanda po natin puso sa pakikinig ng pangaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor John. Magandang umaga po. Good morning. Mayroong isang pastor sa Cebu. Kung ako speaker sa anniversary, nagkamali siya pag-introduce, pero tinuloy na po niya. Sabi niya, ang ating nagpagsalita ang Presidente ng Pilipinas, Evangelical Free Church. Pareho din po. Ako po'y pumarito sa Manila dahil mayroong anniversary mamayang hapon sa Profil. Salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa gawain sa Profil Foundation mamayang hapon. Ako pasalamat dahil this morning I have the opportunity to be with you to share the Word of God. Ito po yung ating mensahe ngayong umaga galing po sa 1 Peter chapter 1 na binasa po kanina. Ito po yung pinamagatan natin, joy on the greatness of our salvation. Kagalakan po dahil sa kadakilaan ng ating kaligtasan. This message will remind us about appreciating God for the greatest gift He has given us. Salamat po sa Panginoon sa pinakamalaking biyaya na binigay po niya sa ating buhay. So, una po sa lahat, there are three kinds of joy experienced by Christians in verses 6 to 9. Tatlong uri po ng joy na makikita po natin. Una, joy despite what is going on in the world, or joy in all kinds of trials. Na ang mga Kristiyano po ay mayroong kagalakan kahit ano pong mangyari sa mundo. Pangalawa, joy because of a growing relationship with God. Dahil po sa ating relasyon sa Panginoon, siyempre naman kung mayroon kang relasyon sa mga sikat na mga tao sa mundo o sa Pilipinas, sa bagong presidente o sa kay Manny Pacquiao o sa mga senator, sa palagay ko tayo magagalak sa gano'n. Pangatlo po itong ating mensahe, joy because of the greatness of our position, which is the salvation of our souls. Kagalakan po dahil sa kadakilaan po ng ating natatanggap sa Panginoon na yun po ang ating kaligtasan. So ito po ang ating mensahe ngayong umaga. Ibig sabihin po, ito po ang sinabi. Basahin nga natin sabay, ready ko. You are filled with inexpressible and glorious joy, for you are receiving the salvation of your souls. Ang ibig sabihin, there is connection between how we feel and what we have. Connection between emotion and position. Ganoon naman talaga po, di ba? Mayroong connection yung ating damdamin sa ating posisyon. Siyempre, kung tayo ang may-ari sa lahat ng cellphone sa buong mundo, o tayo ang may-ari sa lahat ng mga mall, lalo na tayo ang may-ari sa lahat ng mga airplanes sa buong mundo, ang sarap ng buhay, di ba? Punta kayo ng Germany, o kayo mag-agahan, tapos sa Amerika, mananghalian, tapos sa Hong Kong, hapunan, tapos sa Cainta, midnight snack. So, ganun. So, kagalakan sa ating ari-arian at saka sa ating emosyon. At dito po makikita natin
dalawang question, parang Miss Universe o Binibining Pilipinas. Ang unang tanong ay, what makes you happy and why? Yan kung minsan natatalo, nananalo yung mga candidates sa Miss Universe o Binibining Pilipinas. Kung minsan nahihirapan po tayo sumagot. Mayroon naman tayong mga iba-ibang sagot, pero nagpapakita talaga kung ano ba talaga ang mahalaga sa ating buhay. Pangalawa, how much value is salvation to you? Gano'n ba talaga kahalaga ang kaligtasan para sa atin? And how does this impact your life? So sa ating mensahe po, nagpapakita that our salvation is greater than anything that the prophets or even the angels could foresee or imagine. Gano'n po kahalaga talaga ang kaligtasan sa ating mga buhay. So even in times of trial, Christians are experiencing inexpressible and glorious joy because of the greatness of our salvation. So dito po, the greatness of our salvation, ang kadakilaan po ng ating kaligtasan ay pinapakita sa tatlong paraan. Una po, how it is revealed or made known to us. Paano ito pinapahayag sa atin? Pangalawa, what it comprises. At pangatlo po, the impact that it creates both in heaven and on earth. So isa-isahin po natin. Una, paano, how is it revealed to us? Masahin po natin, reading ko, the message of salvation was revealed by the Holy Spirit. Ito po yung sinabi dito sa verse 12. Sabi po dito sa verse 12, it was revealed to them that they were not serving themselves to you when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Ganon din po ang yun ang sinabi sa verse 12. Yun din po ang sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 21. Sabi po, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yung mensahe po sa kaligtasan ay pinahayag ng Holy Spirit mula sa langit. Ang ibig sabihin, it is a message from heaven for the people of earth. Ito po yung mensahe mula sa langit para sa mga tao sa sanlibutan. Hindi lamang po ito mensahe galing sa Malacanang Palace, sa bagong Presidente Digong, o hindi po ito mensahe galing sa mga artista, kay Chris Aquino, kay Boy Abunda, o iba pa. Hindi po ito mensahe galing sa Malacanang Palace, o sa United Kingdom, o sa United Nations. It is a message from God, from heaven, for the people on earth. Hindi po basta-basta mensahe ang kaligtasan. Kaya, it is the most important message for the whole world to know. Pinakamahalagang mensahe na dapat po mapakinggan ng buong sanlibutan, mapakinggan, mapaniwalaan, matatanggap ng buong sanlibutan. Pinakamahalagang mensahe. So the message of salvation was revealed by the Holy Spirit. Kaya sinabi po sa Habakkuk, chapter 2, verse 20, the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Parang sinasabi ko, ang Panginoon ay nasa kanyang temple, ay dapat kayo makinig. Ang ingay-ingay ninyo sa sanlibutan. Ang daming mga ginagawa. Wala namang, there is no attention to the Word of God, there is no attention to the message of God. Yun po ang problema sa mundo. People are, dami pong mga ginagawa, and they have no time with the Word of God. Kaya po, mahalaga para sa atin na ating ibahagi sa kanila ang mensahe sa kaligtasan. And this brings us to the second point sa ating message. Basahin ko natin. The message of salvation was foretold by the prophets. Sinabi po sa verse 10, sabi po dito, concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, searched intently and with the greatest care.
trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. So ito pong mensahe mula sa langit, revealed by the Holy Spirit, at ito po ay ipinamahagi ng mga propeta, foretold by the prophets. Ang ibig sabihin po, ito ay mensahe galing sa langit para sa mga tao, for human beings, and to be proclaimed by human beings themselves. Para sa mga tao, at ito ay ibabahagi ng mga alagad ng Panginoon ng mga tao, katulad po ng mga propeta. So, ang ibig sabihin, it highlights God's amazing work in man as both the object of salvation and the agent of salvation. Kaya po, makikita natin ang kahalagahan ng tao na siya po ang object ng kaligtasan at tayo din po ang mga agent, mga workers of God to reveal, to preach the message of salvation. Kaya we are not ordinary people. Dahil po ang kaligtasan ay para sa atin, at tayong mga ligtas ay dapat din natin ibahagi sa iba ang kaligtasan. So what a mystery of God's amazing work. Man is both the object of God's salvation and also the agent to proclaim the message of salvation. And so it also highlights the value, kahalagahan, and the dignity of man as God's agent on earth. This is the greatest that man can do here on earth. So bago lang po yung kalalat, bago lang po yung mga nanalo, siyempre mas marami ang talo kaysa nanalo, ganoon po, at maraming mga sikat na nanalo, ganoon. Siyempre naman, kung tayo nanalo, sinito, mayor, congressman, kahit barangay chairman, parang mahalaga na po sa atin. Ngunit sa Panginoon, as believers of God, we are the most dignified people, and this is the greatest na magagawa po natin sa sanlibutan bilang tagapagsalita ng mensahe sa kaligtasan. Dahil po ito ay mensahe mula sa Diyos para sa mga tao sa sanlibutan. Siguro isipin natin, bakit ang mensahe ng Panginoon, ang tao pa ang magbahagi sa iba? Dahil maraming problema pag tao, pag tayo, di ba po? Magasto. Kailangan bibili ng sapatos, ng barong, ng laptop, pamasahe, pagkain, Starbucks, gano'n. At ang tao ay mariklamo, gano'n, nakaka-istambol, natutokso, nanghihina, napapagod, napupuyat, nakakasakit, gano'n. Ang tao ay mabagal, di ba po? Mabuti na lang sana ang mga angels. Walang gasto, walang allowance, walang budget. Di ba po? At mabilis ang mga angels. Ganun. Bakit ang tao? Siyempre, yun ang style ng Panginoon, di ba? Yun ang style ng Panginoon na ang mensahe ng kaligtasan ay para sa tao at ibahagi ng mga tao na nakatanggap ng kaligtasan. So, what a mystery of God's work. Ganun po. So mayroong interplay yung ginagawa ng Panginoon, divine activity at human responsibility in making known the message of salvation. Ginagamit ng Panginoon ang mga prophets who were human beings like us. God uses people to proclaim the message of salvation. Kaya, maganda yung binanggit yan kanina po. Encounter with God, when we encounter salvation, relationship with God, we share what we have encountered from God. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi ibahagi natin sa iba. Tapos, pangatlo po, hindi ko, the message of salvation unites the Old Testament and the New Testament writings. Yun po ang sinabi dito sa verse 12. Ang sabi po dito sa verse 12,
it was revealed to them that they were not serving themselves noon sa Old Testament, but you, the New Testament, when they spoke from the truth and when they spoke of the things that have not been told you by those who have preached the gospel to you. Ang ibig po sabihin, the Old Testament prophets, yung mga propeta po sa Old Testament, they were not serving themselves, but they were also serving the New Testament believers. We are not serving themselves, but the future generation, yung mga mananampalataya sa New Testament. So the message from the Old Testament to the Old Testament, it unites, nagsanib yung mensahe sa lumang tipan at sa bagong tipan. Hindi lamang po sa kapakinabang nila sa kanilang Old Testament, kundi sa susunod na henerasyon. So the prophets did not only speak to the Old Testament situation, they also spoke for the future generation. And the unity of the Old Testament and the New Testament writings is centered upon Christ and His salvation. Kaya nga po ang mensahe ng Panginoon isa lang po. Mula sa Old Testament, Genesis hanggang Revelation, isa lang po ang mensahe. Ano ba ang message? Kaligtasan. Isa lang po ang person na pinag-usapan, ang tagapagligtas, Jesus Christ. Dahil siya lang po ang tagapagligtas. So parang ganito po ang ibig sabihin. Mula sa Old Testament, sila ni Abraham, sila ni Moses, pero ngayon po, nandito tayo sa New Testament, tapos sa susunod, future. Isa lang po ang pinag-usapan nila is Jesus Christ, tayo pagligtas. So tayo nandito po ngayon, ang ating pinag-usapan ay Jesus Christ na dumating noon at darating sa susunod. Sila po sa Old Testament, ang kanilang pinag-usapan si Jesus Christ na darating sa Christmas at darating muli sa sikat langit. Tayo po, ang sa kanila ay future at future. Sa atin po, past tense at future tense. Di ba po? Kasi nandito na tayo ngayon, ang ating pinag-usapan ay Jesus Christ na dumating noon at darating muli. Past, present tayo ngayon at future. Sa kanila po, pinag-usapan nila si Jesus Christ na darating at darating. Pero whether it is past tense, present, and future, isa lang po ang mensahe. Jesus Christ. Kaya mula sa Genesis hanggang Revelation, ang daming mga kwento. You summarize, isa lang po ang message. Kaligtasan. Sino ang tagapagligtas? Jesus Christ. Yan po. So napakaganda pag naintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon tungkol sa kaligtasan at ang ating tagapagligtas na Jesus Christ. At ito nagbigay sa atin na another aspect sa ating kaligtasan ay ganito. Basahin po natin. Salvation is purely of grace. The prophets spoke of the grace that is to come. Na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito po ang sinabi dito sa verse 10. Sa kaloob na nakalaan sa mga Hintil at sa mga Hudyo. Yun po ang sinabi sa Ephesians 2:8 and 9. It is by grace we have been saved. Sabi dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tingnan po natin ang biyaya ng God mula sa from the beginning sa noong nagkasala si Adam at Eve. Di ba po? Noong nagkasala si Adam at Eve, after the fall, ano pa nangyari sa kanila? Adam and Eve sewed fig leaves to cover their nakedness. Dahil po ito ang nangyari. Ang sinabi dito sa Genesis, noon nila nalaman
sila'y hubad. Ipinahayag kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Dalawa po. Hirap at parangal. Apostle Peter would have remembered the sequence of Christ's life. Christ suffered first and then entered His glory. He predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. The Christ of glory is the Christ of the cross. Di ba po? No cross, no crown. Sabi po dito, did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory? Ang ibig po sabihin, mula sa suffering, papunta sa kadakilaan. Hindi mangyayaring makarating sa kadakilaan kung hindi dadaan sa pagtitiis. Kaya, no cross, no crown. Ganon din yung mga motto sa ating buhay. Di ba po? Halimbawa po sa Philippine Army, no pain, no gain. Sa Marine, no retreat, no surrender. Sa Air Force, no guts, no glory. Sa security guard, no ID, no entry. Sa government po, no work, no pay. Sa hospital, no down, no admission. Sa mga graduate, no ribbon, no litson. Sa Christian, no prayer, no power. Sa mga church planter, no report, no support. Sa mga mag-asawa, no money, no honey. Ang dami po, no? Kay Christ, very simple, no cross, no crown. The Christ who suffered entered His glory. Ganun po. So, that is the thing we need to understand. Kasi po, sa ibang mga relihiyon, ang sa kanila, pag tayo daw naghihirap, may sakit, mahirap, parang wala daw ang Panginoon. Hindi po ganun. Because our salvation comprises both suffering and glory. Kaya, our Christian life also follow the sequence of Christ's life. Ito po ang sinabi, do not be surprised at the painful trial you are suffering ngayon, as though something strange were happening to you, but rejoice. Rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Napakaganda. Dapat kailangan po talaga natin maintindihan ang sequence sa ating buhay. Kaya sabi dito, but also rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed. Magalak kayo sa inyong pakikihati sa hirap ni Kristo. Ganon din po in other words, our suffering is a sign of fellowship with the risen Christ who first suffered for us. At ito po ay suffering sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito suffering dahil sa kabulastugan ng pamumuhay, nagsasuffer dahil drug lord, nagsasuffer dahil sa katamaran, nagsasuffer dahil sa ano-ano dyan. Suffering because of our faith in the Lord Jesus Christ. Ganon din po ang sinabi sa Romans 8:17. Our suffering is a sign of the glory to follow. We share in His sufferings in order that we may also share in His suffering. Kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Ganito sa sufferings and glory cannot be compared because they are one. Like two sides of a coin, suffering is the way to glory. Our present sufferings are not worth comparing with the glory. Ay, ibig ko sabihin, hindi mo pwedeng i-compare. Sabihin natin, mas maganda ang glory kaysa suffering. Hindi. Kasi yung coin, di ba po, may sa harap at sa likod. Nakakita na ako ba kayo ng coin na may likod lang, walang harap? O harap lang na walang likod? Hindi po tatanggapin, di ba? Subukan ninyo. Hindi po tatanggapin.
Ang ibig sabihin, it is part of one coin. Kaya sabi, do not compare. Because it cannot be compared because they are one. One leads to the other. Ganun po. They are inseparable. Suffering is the way to glory. There could be no glory without suffering. So, for Christians, it is all glory all the way. In the past, we were born for glory when we trusted Jesus Christ. In the present, we are being prepared for glory as we obey Christ and experience trials. In the future, we await for the glory that will soon to be revealed in us. The Christian life is a life, as a glorious life. Kahit anong mangyari sa buhay, anong mangyari sa Pilipinas, sa lipunan, Christians are destined for glory, even in times of suffering. Napakaganda po. Hindi naintindihan ng karamihan ng mga tao sa mundo. Tapos, pang-anim po, na last. Basahin natin. Ready? Go. The message of salvation deeply impacts the servants of God, both in heaven and earth. On earth, the prophet earnestly desired to know it and diligently sought for it. Ang ibig po sabihin, sinabi dito, masusing sinisiyasat ng mga propeta, masigasig na sinusuri ng mga prophets. Because, para sa kanila po, there is something mysterious about the message na kanilang ibinahagi. Ang mga propeta, nagbigay sila ng mensahe, ngunit sa damdamin nila, hindi talaga nila mag-get ang malalim na kahulugan sa kanilang message. Nakikita po nila ang pagtitiis ni Christ at nakikita din po nila ang glory ni Jesus Christ, and they could not fully understand the connection. Hindi talaga nila mag-get kaagad ang connection between the suffering and the glory of Christ. Kaya sinabi dito, the prophet masusing sinisiyasat at masigasig na sinusuri. Ngunit, in heaven, verse 12, sabi po dito, even angels long to look into these things. Kahit po ang mga anghel, sabi dito, ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Kasi po ang mga anghel, hindi po nila naranasan ang kaligtasan. Walang kaligtasan sa mga anghel. Noong ang mga anghel ay nagkasala, diretso, condemned, sinulong sa sanlibutan. Kaya maraming mga witchcraft, maraming mga ongo, mga mga wakwak, mga ano-ano na, mga duwindi. Dahil po sa mga angels, fallen angels, there is no salvation. Ngunit, ang mga angels, nakakita nila yung creation, the creation of God, the glory of God in creation. Ngunit sa salvation, hindi nila nakikita. Kaya sabi dito, even angels long to look into these things. The verb is present, meaning, araw-araw, continuously, nais nilang malaman, ano ba talaga itong kaligtasan? Parang sa langit, sabi lang, ano ba talaga nangyayari doon sa mundo? Para bang taong hindi pa nakatikim ng asleep o halo-halo, ano ba talaga yung bagay na yan? Yung gano'n. Sa airplane, di ba sa airplane, mayroon namang malalaking airplane, mayroong, siyempre, third class, economy class, business class, first class. Di ba po? Lalo na yung 747 o yung 380, Airbus 380, mayroong hagdanan papunta doon sa first class. Nakasakay na ba kayo sa first class? Hindi pa siguro, no? Ako po, pagdating sa airplane, pag gano'n, siyempre doon tayo sa third class. Kuminsan gumagano ko, ano ba talaga nandoon? Hindi lang matagal dahil sabihin, uy, ano ba, sinisilip mo diyan? Pero hindi ko talaga pa nakapunta doon sa taas. Ano ba talaga nangyari doon? Ano ba talaga nandoon? Diba? So hanggang ngayon,
Ayaw ko kung ano ba talaga doon. Para akong anghel na, araw-araw, ano ba talaga nangyari doon? Gusto ko sana makapunta doon. Pero hindi natin kaya doon sa first class. Kaya lagi lang tayo dito sa third class. The angels, araw-araw, nais nilang malaman, ano ba talaga nangyari sa kaligtasan? So, the angels show great interest in what God is doing to save mankind. Kaya sinabi nga sa Luke 15, they rejoice at the conversion of one sinner, and they will rejoice at the completion of redemption. Salvation deeply impacts, affects our way of life. It radically transforms us. It has a great impact to the servants of God, hindi lamang sa mga propita sa sanlibutan, kahit sa mga anghel sa langit. Nais nilang malaman ang kahalagahan, ang kadakilaan ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan ba ay mahalaga sa buhay natin? Ang kaligtasan po, deeply affects sa ating pamumuhay. It transform our lives. Ito nagbabago sa ating isipan. Ito nagbibigay sa atin ng priority in life. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng malaking kahalagahan sa ating kaligtasan. Sa ating pong pagtatapos, ito po ang ating masasabi. Una, tayo po ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Isa lang ang umamin. Amen. Christians are the richest people on earth. Bakit po? We own the greatest position that is more than the worth of the whole world. Ang sabi ng Panginoong Hesus, what shall it profit a man if he gives the whole world? Sa kanya lahat ng mga mall, sa kanya lahat ng mga laptop, mga iPad, mga iPhone, mga airplane, ngunit he loses his soul. Ang ating kaligtasan ay hindi maihahambing sa kayamanan sa buong mundo. Kaya po, kung tayo ay ligtas, tayo ang pinakamayaman sa buong mundo dahil ang kaligtasan ay hindi maaaring ihahambing sa kayamanan ng buong mundo. Amen! Praise God! Pangalawa po, Christians are the most privileged and most honorable people on earth. We are God's children and His agents in the proclamation of the most important message for the whole world, the message of salvation. We are not ordinary people. We are the most honorable people. Dahil po, binigyan tayo ng Panginoon ng mandate to proclaim the message of salvation. Pangatlo po, Christians are the most dedicated people, most enthusiastic people on earth. Hindi po natin itatago ang ating kagalakan sa ating kaligtasan. Ito po ay ibahagi natin sa iba. Ito po ay sabihin natin sa ibang tao. We declare before the world that we are Christians. We are saved by God. At ang pang-apat po, we are the happiest people on earth. Tayo po ang masayang tao sa buong mundo. Ang ating pong kasayahan is not emotional in response to the favorable circumstances. Hindi po yung mga external na nanalo yung aking presidente, nanalo yung aking kandidato, ay pumasa sa board exam. Hindi po ganon. Ang ating kagalakan, our joy is grounded on the greatness of our position, which is the salvation of our soul. We are the most happy people in the world. At ang panghuli po, we are the most beautiful and handsome people on earth. Hindi po necessary sa ating itsura, kundi po sa ating buhay, we are getting better in the worst of things. Kaya ano mangyari sa buong mundo, we are getting better people because of the salvation sa ating kaluluwa. Tapos na po. Napakaganda ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ang kahalagahan, kadakilaan po ng ating kaligtasan. At ito ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, pag-asa, contentment, joy, satisfaction,
and our dedication for the work of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita at saka wonderful truth of the salvation. Ang kahalagahan nito sa aming buhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na ito'y ipamahagi namin. We will live by the wonderful truth that we are your people and we have the greatest position, which is the salvation of our souls. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung ito'y hindi namin binigyan ng kahalagahan sa aming buhay. Panginoon, we love you, Lord. We worship you, we serve you. What a great and wonderful God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Prisco, sa napakagandang mensahe. Na-encourage po kami talaga. At ang dalangin ko po sa bawat isa, maganda tanongin din po natin, meron ka bang kaligtasan na pinagkakaloob ni Jesus? Sigurado ka ba na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kung hindi ka pa sigurado, this is an opportunity to ask the Lord in your life sa pamamagitan ng pagsisisi, pag-amin na lahat tayo ay makasalanan at anyayahan natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung napakagandang mensahe niyan ay magiging totoo sa buhay natin. Maraming salamat, Pastor Prisco, sa mensahe na ipinahayag mo sa amin.